Magandang araw, narito na ang Express Balita. Ako po si Catherine Landicho, narito ang mga detalye ng balita. Hindi dadalo sa nasabing State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Sa Estados Unidos, ang isang designated survivor ay isang taong itinalaga na humalili sa pagkapangulo at inilalayo habang ang mga pinuno ng bansa ay nagtitipon. Isang katulad na panukalang batas na ang inihain ni dating Senador Panfilo Lacson noong taong 2019. Habang ito naman ang unang pagkakataon na hindi dadalo si Duterte sa SONA ni Marcos. Bilang tugon, sinabi rin ni Manila Representative Joel Chua na hindi dapat gawing biro ng Vice Presidente ang pagiging designated survivor. Ginamit para sa Philippine Rural Development Plan ng Region 4A mula taong 2023 hanggang 2024 ang 10 bilyong pisong halaga ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Marcos na kabilang sa mga kasalukuyang proyekto sa rehiyon ng Taal Lake Circumferential Road at ang Lobo Malabrigo San Juan Laia Road sa Batangas at ang Kipot Irrigation Project at Macalelon Irrigation Project sa Quezon. Sa isang programa sa FPJ Arena sa munisipyo ng San Jose na Mahagi, si Marcos ng cash assistance na nagkakalaga ng 10,000 piso bawat isa sa 30 piling benepisyaryo mula sa mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Quezon. Binigyan din niya ng tulong o binigyan din ng tulong ng Pangulo ang 3 pamahalaang panlalawigan ng mahigit 24 na milyong piso para sa Batangas, mahigit 17 milyong piso para sa Laguna at mahigit 28 milyon para naman sa Quezon. Nagbigay din ng iba't ibang tulong ang ilang ahensya ng gobyerno tulad na lamang ng mga makinarya sa bukid at kagamitan, fiber boat, seeds, fishing cage at iba pa sa ilalim ng rice program ng Department of Agriculture, corn program, high value crops development program, national urban and peri-urban agriculture program at livestock program at organic agriculture. Samantala, natagpuan ng halos 200 peking birth certificate na inisyu ng civil registry sa karamihan sa mga Chinese nationals sa Santa Cruz, Davao del Sur ayon sa National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi ni NBI Region 11 Director Archie Albao na ang mga peking dokumento ay nilabas mula 2018 hanggang 2019. Anya kapag nagkaroon ng ebidensya ay maglalabas ng warrant at isang kaso ang isasampa sa mga mananagot na individual. Ayon pa kay Albao, natuklasan ito ng NBI sa pamamagitan ng kanilang investigasyon gayon din sa pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad na lamang ng Philippine Statistics Authority, Bureau of Immigration at local government units. Iginit din niya na may kaugnayan ito sa pagkaaresto sa isang Chinese national sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Davao City noong July 9. Batay sa NBI na sinabi ng mga operatiba nito na siya ay inaresto dahil sa paglabag sa passport law, falsification of public documents at concealing of true name. Nakatanggap din umano ang mga ito ng tawag mula sa tanggapan ng DFA tungkol sa mga manoy peking mga dokumento tulad na lamang ng birth certificate, identification card at driver's license. Dinala rin ng Chinese national sa NBI Southeastern Mindanao Regional Office kung saan sumailalim ito sa booking procedures. Inaasahang magbabalik ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy o DOE. Sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero na ang mga tinatayang pagsasaayos batay sa 4-day trading. Gasolina na magro-rollback sa 70 centavos hanggang 90 centavos kada litro. Diesel at kerosene na magro-rollback sa piso hanggang piso at 15 sentimo kada litro.
Iniignay din ni Romero ang mga inaasahang pagbaba sa presyo ng gasolina sa mahinang data ng inflation ng China at Hurricane Beryl, gayon din sa estado ng Tolyak. Magdadala ang habagat ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ayon sa ulat ng Pag-asa. Ang Mindanao, Kanlurang Visayas, Palawan at Occidental Mindoro ay magkakaroon ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog dahil sa habagat na may posibilidad na magkaroon ng flash flood o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Habang ang Metro Manila naman at mga nalalabing bahagi ng Mimaropa, Batangas, Cavite at Laguna ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil na rin sa habagat na may dalang pagbaha at pagguho ng lupa na posibleng mangyari sa panahon ng matinding pagkidlat at pagkulog. Samantalang ilan pang nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog dahil sa mga localized thunderstorm na may posibilidad na magkaroon ng flash flood o landslide na magaganap sa panahon ng matinding pagkulog. Nakakaranas din ang buong bansa ng mahina hanggang sa katamtamang bilis ng hangin na kumikilo sa timog kanluran hanggang timog silangang direksyon na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon sa baybayin. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, maaari niyong bisitahin ang aming official website, eurotvpage.com. Maaari niyo rin mapanood ang iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.